Senator Lito Lapid nagsalita na naman sa wakas. At sana all kasing sweet niya sa trabaho, no? Yun nga, itong nagte-trending ngayon, yung video na kumakalat, yung sinabihin niya si Senator Pia Cayetano na mahal kita. At yun nga, yung mga tao sa loob ng Senado, nagtawanan talaga lahat. At nilinaw nga nitong si Senator Lito Lapid na parang brotherly love daw yun, no? Yung paghanga niya kay Senator Pia kasi nga, yun nga, pagka nakikipagdebate sa paggawa ng batas, nagalingan siya. Kaya yun, pag-uusapan din natin mamaya kung eto bang si Senator Lito Lapid nagagampanan talaga ang kanyang responsibilidad bilang isang senador. Tatalakayin natin yan. Pero bago yan, panoorin muna natin yung video. Balikan natin ito. Buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brother say? No, So yan nga mga tol, no, talaga nagtawanan yung mga tao sa loob ng Senado. At maganda to kasi yung stress medyo napopos muna mula sa mga maiinit na talakayan, mga debate at mga maiinit na issue nga na napag-uusapan dyan sa sesyon sa loob ng Senado. Pero ang tanong dyan mga tol, no, eto bang si Senator Lito Lapid talaga is deserving to be a Senator of the Philippines, no? Para sa akin lang bilang mamamayang Pilipino kasi, komento ko dyan, no? Parang itong si Senator Lito Lapid pag nagsasalita, parang big achievement lagi eh. Parang nagte-trending lagi pagka iimik lang siya ng isa o dalawang salita. Yung mga tao, isi-share agad di ba? Ibig sabihin nun, hindi niya nagagampanan yung responsibilidad siguro na pagka may importante mga issue na kailangan makipagdebate yan. Hindi niya na-exercise yung right and responsibility niya in the same time, no? Kasi pag senador ka, kailangan marunong kang makapagsalita at marunong kang mag-communicate sa kapwa mong senador. Dahil lang nanonood sa dyan, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. So, respeto rin ng international community ang nakasalalay dito. Dahil siyempre, importante mga issues ang pinag-uusapan dyan, no? Hindi lang to basta-basta na tulad ng sinasabi ni Senator Lito Lapid lagi na tutulong, gusto niyang tumulong, ganyan, no? Kung yun ang gusto niya, palagay ko mas mag-excel siya sa local o provincial level, di ba? Kasi pag sa provincial level, halimbawa yung Pampanga, kung maging governor siya doon, talagang yung social services, talagang mahawakan niya maigi. Kasi matutulungan niya doon, hindi lang mga tao, kundi mga grupo talaga. Yung mga infrastructure doon, talagang mamonitor niya in day-to-day basis. Unlike pag senador ka, kailangan dyan kasi yung mga sinusulong mong batas talaga, hindi lang para sa isang sektor, kundi para sa pangkabuuan ng ating bansa at ng lahat ng sambayan ng Pilipino. So, besides dyan, kailangan marunong ka ding makipagdebate. Kasi paglalaban mo yung mga gusto mong isulong na bill hindi pwedeng aasahan mo yung mga co-senators mo lang na sila yung magpa-file ng bill tapos ikaw co-author lang. So, hindi sapat yun para sa palagay ko, no? Talagang kailangan dyan yung mas dynamic, yun ang salita doon mas dynamic na mga leaders, yan ang dapat uupo sa Senate seat. Ito nga, biglang pumasok sa isip ko tuloy ang isang simpleng tao tulad ni Attorney J.V. Hinlo na yan sa PDP laban siya ay tumakbo nung huli bilang senador. Yung mga gantong klase ng mentality ng Pilipino, sana makorek natin, no? Na hindi basta sikat boboto na. Kung gusto natin ng mas mabilis na progreso at pag-angat at makahabol nga tayo sa Singapore, kailangan yung pipili tayo yung talagang mga competent leaders, no, na may puso rin. Hindi basta competent, pero dapat meron din puso para sa bayan, political will. At ito nga si Senator J.V. Hinlo natin, yun nga, palagay ko talagang nababagay sa Senado. Kaya hanggang ngayon sinusuportahan ko siya, no. Kahit hindi siya ganun kasikat, hindi ganun kayaman, pag nagtrabaho yan para sa sambayan ng Pilipino, palagay ko mas mabilis ang magiging pag-angat natin. Kaya itong si Senator Lito Lapid, no, hindi para maliitin siya o i-degrade. Kasi ako, mahal ko din ang masang Pilipino. Dahil lahat tayo pare-parehas tayo, isang dugo tayo. At pinaglalaban ko rin ang rights ng masang Pilipino, di ba? Nagsasalita ako para sa kanila madalas.
Pero kasi para pumili ka ng isang senador, no? Hindi yan basta-basta. Yan ang dapat itatak natin sa isip natin simula ngayon, no? Kailangan pag sinabing senator, mabigat na responsibilidad yan. Hindi lang yan basta parang teleserye at kung anong maisip mo, ibabato mo na sa mikropono sa loob ng sesyon. Hindi ganyan, di ba? Kasi okay lang yung paminsan-minsan, pero kasi 6 years yan eh. So, sa loob ng 6 years na yung kailangan talagang aktibong-aktibo ka. Talagang magagampanan mo yung higit pa sa inaasahan ng tao. Di ba? Malaki ang sahod ng senator at malaki din ang epekto nito sa ating saligang batas sa ekonomiya natin. Yan ang gagampan ng responsibilidad ng isang senador eh. So, sana lang talaga makonsider to ni Senator Lito Lapid. At ayan, pati ng sambayan ng Pilipino rin. Para at least maging aware tayo ngayon na hindi basta-basta ang pagpili ng leader, basta lang sikat o ganyan. 'Di ba? Kung mahal mo ang bansa mo kasi kailangan concerned ka rin, hindi lang sa pangalan eh. Kailangan sa achievements, kailangan din sa mga sinusulong na plataforma, kailangan pati body language at pananalita, kailangan din kinukonsidera natin. Kasi yung mga senador na yan ang magre-represent din sa bansa natin sa international community. Napapanood tayo yung mga session natin. Ano yan? Kalat yan sa buong mundo. So, para medyo world class naman tayo, di ba? So, we select more competent leaders, no? Napakarami dyan sa PDP laban pala, napakarami na. No, isa na yan si Senator JB Hinlo. Suportahan natin sa susunod kung siya tatakbong muli bilang senador. So, yan lang muna sa ngayon. Salamat ulit mga tol.